Ako naman po tayo sa pag-aaral ng ating bahagi na may kinalaman tungkol sa ating kalusugan. Ano po, pinaka-importante mga kapatid ay yung ating kalusugan kasi napakahirap po na ang tao ay laging nauospital, ang tao ay laging nagpapadoktor, ang tao ay laging umiinom ng gamot. Malaki po ang kanyang nagagastos, halos dito napapapunta ang kanyang kinikita sa araw-araw. Kaya bilang misyonary, narito po ang inyong lingkod upang magbigay ng bahagi na kayo po ay tulungan upang sa ganon ay maiwasan po ang mga sakit na lumalaganap ngayon. Ang sabi po sa pag-aaral, Asian business people are finding themselves under increasing pressure to adopt not only Western business method, but Western lifestyle as well. Alam niyo po, ang atin ngayong bansa ay ginagaya ang kultura ng ibang bansa. Walang iba kundi ang atin pong Amerika. At mapapansin natin mga kapatid na ang kanilang pagkain ay kaiba dito sa ating kinakain talaga. Tayo po bilang ginagaya natin ang ibang bansa, ay nagagaya po natin pati ang paraan ng kanilang pamumuhay. Walang iba kundi sa paraan ng pagkain na sila po ay ang kanilang breakfast o ang kanilang umagahan ay walang iba kundi ang kape at ang tinapay. Ano po? Ito po ang kanilang pinakang umagahan. Pero sangayon po sa pag-aaral, pinag-aralan po ang lifestyle ng ibang bansa na ang sabi po dito ay sila ay mas prone sa coronary heart disease. Sila po ay nagkakaroon ng tinatawag nating heart attack. At sila po ay mabilis nagkakaroon ang iba sa kanila ay nagkakaroon ng stroke. At dito po ay nakita na ang kanilang diet ay talagang hindi po tugma sa diet natin dito sa Asia, sapagkat ang original na pagkain ng Asian people ay walang iba kundi ang fruits, grains, and vegetable. Ano po? Ito talaga ang pangunahing pagkain na kahit ng ating unang mga magulang. At ang sabi po dito mga kapatid, American much earlier than Asian. Mas maaga daw namamatay ang mga Amerikano kaysa sa mga Asyano. Began modifying their eating habits. Yan. Ang mga American ay mahilig po lagi sila sa pagkain na minsan ito'y nagagaya po ng Asian. Instead of taking 3 regular meals a day at home, 25% of American now skip breakfast entirely and substitute snacking at coffee breaks. Yan. Salip daw pong kumain ang American ng 3 beses sa isang araw, ang kanilang pinakang breakfast ay walang iba kundi ang coffee. At dito po ay nakita sa survey na ang sabi dito, every day 77 million Americans eat out at one of the country at 300,000 restaurants. Sa Amerika po ay merong 300,000 na restaurant at ang mga tao ay doon ay kumakain sa iba't ibang restaurant na ang kanila po mga nakakain ay mga no food value o wala pong mga sustansya sapagkat ito po ang marami dito ay carbohydrates, cholesterol, fats at ang iba po dito ay marami po ay asukal. Kaya mga kapatid ko, kung gusto po nating tayo ay lumusog ang ating pangangatawan, ang sinasabi po sa banal na kasulatan ay tayo po ay maging maingat sa ating mga kinakain sapagkat sa panahon natin ngayon, almost ang paborito ng tao ay mga refined foods o mga processed foods. Bihira na po silang magluto. Sila po ay kapag rush sa trabaho, bibili na lang po sila ng mga instant. Ano po? Kaya ang buhay ng tao ngayon napakabilis. Sa ratio po ng buhay nung unang panahon, inaabot po ng
100 plus. Ngayon po ay ang mga 80s, 70s, 60s, 50s, minsan ay may mga kapansanan. Marahil yung iba po yung stroke, yung iba po ay may mga arthritis o gout na tinatawag. At napakahirap po sa isang tao na ikaw ay may mga pinagkakagastusan, sabalit minsan ay sumasabay ang pagkakasakit. Kaya ang inyong lingkod, mga kapatid ko, ay nagbabahagi sa inyo ng mga bagay na ito upang sa ganon tayo ay lumawig pa ang buhay, sapagkat ito talaga ang kalooban ng Panginoon na tayo po'y mapahaba ang buhay. Sabalit, nasa sa atin din pong pagpili kung ang ating pipiliin ay ang kapakanan ng ating panlasa. Sapagkat sa banal na kasulatan ay dito po na-test, walang iba kundi ang ating unang magulang na si Eva, na siya po ay sinubukan sa kanyang panlasa at nasubukan niya yung bunga na ibinigay sa kanya ng serpent o ng ahas, at nakita niya na ito ay kakaiba sa kanyang paningin sapagkat ito ay ito ay kanyang napansin na malaki ang pagkakaiba sa mga bunga na nakita nila dun sa Eden. Pero mga kaibigan, yung mga sa tingin natin ay maganda, mabuti, pero yung pala ay merong danger sa ating kalusugan. Ano po? Kaya usong-uso po ngayon ang mga na-stroke, nagkakaroon ng arteriosclerosis, nagkakaroon ng brain aneurysm. Ano po? Kaya sana mga kapatid ko, naging pagpapala sa atin ang programang ito, at ito po ay makatulong sa atin upang sa ganoon maibahagi din natin sa ating mga tagapakinig o sa ating mga manonood ng video na ito'y maging pagpapala sa kanila. Magandang hapon po mga kapatid.